Ah, Magandang araw po sa inyong lahat. Dito naman po tayo ulit sa ating vlog na Magbalik Islam. Ang ating vlog na ito ay patungkol po sa mga patuloy na sumusubaybay at ang naghahanap o napapadaan sa YouTube bilang isang navigator o naglalakbay o naghahanap o nagre-research sa mga internet platform po ay kapag dumaan sa inyo ang aking YouTube na ito ay isang kung maaari po sana i-request ko lang na panoorin nyo at pakinggan ko yung aking mga mensahe na ito sapagkat ito ay hindi naman siya mahalaga, ngunit ito po ay isang patungkol po sa kaligtasan sa tunay na buhay ng kabilang buhay at ang buhay natin dito na isang tunay na praktikal na mayroon tayong kahinaan, na mayroon tayong hangganan at mayroon tayong lahat na hantungan na tulad po ng halimbawa ng ating pagtulog at ng ating pagkagutom at ng ating panghihina ay ibig sabihin po ang lahat ng ito ay may katapusan at mayroon pong hangganan na darating po sa buhay na nangyayari po sa pang-araw-araw natin. Mga magulang at mga kapatid, mga kabalik Islam, mga kababayan kong Pilipino, at pagkumbani lang po sa mag-subscribe kayo sa aking YouTube na ito kung napadaan kayo sa YouTube at patuloy na sumusubaybay po sa inyong abang likod at patuloy kayo sumusubaybay po sa aking vlog na ito ay sana po ay bigyan po ninyo ng komento at bigyan po ninyo ng mga upang mabasa natin nang sa ganon magkaroon tayo ng magandang topic at nang sa ganon ay mabigyan natin ng iba pang mga kahilingan ang inyong mga komento o ang inyong mga kagustuhan na i-vlog natin para sa inyong para sa Islam o para sa ating pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa ating pagbibigay pugay sa Kanya at pagbibigay pasasalamat sa Kanya bilang siyang dakilang lumikha sa atin at pagbibigay ng mabuting gawain na kung saan po ito lang po ang nakikita kong isang paraan upang tayo pong lahat o ako po na pag lumisan sa mundong ibabaw na ito na dumating sa hantungan ng sinasabing kamatayan ay may makapag-iwan tayo ng isang bagay na ng kabutihan upang tayo ay ika nga ay pagpatay ka na sa mundong ibabaw ngunit buhay ka pa kapag nag-iwan ka ng mabuting bagay o mabuting kaalaman o mabuting pakikitungo sa kapwa, mabuting lahat ng mga kabutihan na maiiwan mo ay magta-triple o magmumultiple doon sa kabilang buhay lalo't kung mayroon pang mga natututo doon sa mga iniwan mong mga kabutihang bagay. Tulad nga nito sa panahon natin ngayon na ang social media platform tulad ng YouTube na ito ay isang paraan na rin ng isang parang pinakalibro sa mga naghahanap o nagre-research ng patungkol po sa tunay na kaligtasan sa kabilang buhay o sa darating na araw ng paghukom. Muli po, ako po ay magbibigay ng pambungad sa inyo ng magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyo na namang lingkod na hindi nagpapakilala sapagkat ang mahalaga po sa akin ay ang mag-iwan tayo ng isang mensahe na tunay po na may tamang kaalaman sa pananampalataya, pananampalataya ng patungkol po sa Islam na tulad ng pinangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na darating po ang hantungan at hangganan at ang hantungan na iyon ng ngayong araw ng paghukom. So lahat tayo po ay haharap sa dakilang lumikha, lahat po tayo ay haharap sa hantungan na tinatawag na araw ng paghukom. So yan po. Mga kapilipino, mga kabalik Islam, alhamdulillah, ang pambungad kong ito ay tulad ng dati ng alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lahu linahtadiya Allah laula an hadana Allah. Ibig sabihin, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat at ang pagbabalik loob ay inialay ko lamang sa Allah at ibinabalik lamang natin sa Kanya. Iniaalay natin ang pagbabalik loob sa Kanya at papuri, pasasalamat ay para lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang Kanyang gabay na binigay, hadana lihada wa ma kunna lahu, at ang Kanyang gabay na binibigay niya sa Kanyang ginagabayan ay walang makakapagligaw. Wa ma kunna lahu linahtadiya Allah laula an hadana Allah. Walang ibang gabay na makikita natin, nahihingiin natin, nahahanapin natin
natutuklasin natin. Walang ibang gabay lamang na makikita natin kundi ang gabay ng dakilang lumikha na ang Allah subhanahu wa ta'ala, na dapat kong malaman, may sa puso, may sa isip, may sa puso ng lahat mula sa katauhan, ang Allah, na ang pangalan ng Allah ay ang tinasabing pangalan ng Ama ni Jesus na sinasamba ng mga Katoliko, o yun sinasabing pangalan ng mga ibang pananampalataya, paniniwala, relihiyon tulad ng mga Jehovah's Witness, Jehovah, Yahweh o El Shaddai o Atnato sa Africa pa, o yung mga Lord o yung God o yung God, o yung lahat, ngunit walang mga partikular na mga pangalan. So ito pong sinasabi ko bilang sa inyong ka-level o bilang sa ating pagkakaunawa, dahil napakahirap po ang magpaunawa sa isang tao. So ang ibig ko sabihin dito, ang tamang paniniwala, pagsamba, pagtangkilik, paghingi ng tulong, pagbabalik loob natin ay tanging sa dakilang lumikha lamang. Siya lamang ang may gawa ng lahat, may gawa ng hangin na hindi nakikita, may gawa ng ulan, ng kidlat, ng bagyo, ng pagbabago sa mga panahon na wala tayong kaalaman. Kundi ang kaalaman lamang ay ang dakilang lumikha na sinasabing Diyos Ama. Ngunit hindi po pwede siya magiging Diyos Ama, sapagkat kung may ama, merong anak. At kung merong anak, merong kapatid. At merong hindi po pwede siya hindi siya pwedeng ipatungkol doon sa may ama o yung Lord o yung Yahweh o yung may ibang pangalan na walang pruweba. Mga kapatid, mga kabalik Islam, ang akin pong sinasabi ay yung pangalan ng dakilang lumikha, Almighty Creator, na hindi siya creation. Siya yung creator, siya yung lumikha, na hindi mo siya po pwedeng itulad, na hindi mo siya po pwedeng ikapareha doon sa mga gawa-gawa ng mga pangalan. Ano yung mga gawa-gawa? Yan yung mga sinabi nilang Jehovah, yan yung mga sinabi nilang mga El Shaddai, o yung mga wala ang mga patunay nila, yung mga bagong tipan, mga bagong revelasyon yung mga panahon na nung after matapos yung Dark Ages. Ano po yung sinasabi kong Dark Ages? Yun yung panahon ng kadiliman na kung saan nagnanakawan, nagkukuhaan ng impormasyon, nagkukuhaan ng pananampalataya o paninindigan o paniniwala na kinukuha sa iba-ibang bansa o iba-ibang lugar, tulad sa kay Gautama Buddha sa India. Kung ano yung naging propeta ito ng Allah, yung si Gautama Buddha doon sa pinadala sa India. Ngunit ang Diyos, sapagkat ang tao ay sadyang matigas ang ulo, na tulad ng aking vlog nung nakaraan, na may pagsunod sa kanyang pagnanasa, may pagsunod sa kanyang kagustuhan, na kung ano yung gusto niyang sambahin, tangkilikin, pasalamatan. Yun yung sinasabi ko na doon na siya nabulag. Doon na siya nabulag Yun yung sinasabi na pagka ikaw ay ginusto mo yung isang bagay at talagang nanatili ka doon ay ilalagay ng Allah, patitindihin pa niya. Sabi niya doon na kapag ikaw ay naligaw, sabi niya, waman dalla dalalan ba'ida, waman yushrik billah faqad dalla dalalan ba'ida. Kapag ikaw ay maniwala, sumamba, tumangkilik sa ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay ililigaw ng Allah, o ikaw ay dadalhin niya sa pagkaligaw, dadalhin niya sa kadiliman, dadalhin ka niya sa tunay na pagsarado ng isipan, sarado ng paningin, sarado ng paninimpalataya, lalo kanyang dadalhin sa pagkaligaw. Ang ibig ko sabihin dito, mga kabalik Islam, ang pagkaligaw ay hindi natin masisisi ang ating sarili. Ang pagkaligaw, pwede natin sisihin ang ating sarili sapagkat ginusto natin yung pagnanasa, ginusto natin, sinunod natin yung kagustuhan natin. Sinunod natin, ang ibig sabihin, yung mga kagustuhan natin gawin, kagustuhan natin pagsamba. So yung pagsunod na iyon ay isang paraan din ng pagtangkilik sa sarili, pagsunod sa pagnanasa, na kung saan ang ating sarili ang matindi nating kalaban. Tulad nga binanggit ko sa nakaraang kong vlog na sinabi ng Allah, ang sarili natin ang matindi nating kalaban. Yourself is your worst enemy. So yun, kapag ikaw ay naligaw, hindi mo sisisihin ng Diyos, hindi mo sisisihin ng kapaligiran. Ikaw na mismo sa sarili mo pagkatao, na ikaw mismo ang sumunod sa kagustuhan mo, ikaw mismo ang nagligaw sa sarili mo. Mga kabalik Islam, ikaw mismo ang nagligaw sa sarili mo. Iyon po ang ibig ko sabihin, kapag ginusto mo ang Allah, ibibigay niya ang kanyang kaligtasan sa kabilang buhay, ibibigay niya ang reliyong Islam.
ang tamang ang tamang pamantayan, ang tamang liwanag, ang tamang kamalayan. Ibig sabihin, pagkamalay mo, nagkamalay ka, nagkaisip ka, naintindihan mo. Ibig sabihin, iyon ang guidance iyon ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-unawa, pag-intindi, pagkamalay, na nagkaroon ka ng kamalayan, na naintindihan mo ang dakilang lumikha lamang, na lumikha sa'yo, na binigyan ka ng lakas, patuloy kang sinusuportahan sa pang-araw-araw na kakayahan mo, na ikaw ay walang sakit, na hindi mo ba nakikita ang iba, putol ng kamay, putol ng paa, hindi na makabangon sa ospital, hindi na makabangon sa kanyang dinaranas na karamdaman. Mga kabalik Islam, tayo po ay magpasalamat dahil buong-buo ang ating lakas, katawan, ang ating pakiramdam. Pasalamatan natin ang Allah kung maaari lang, mga kabalik Islam. Sapagkat hindi po mabibilang ang biyaya ng Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuqsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuqsuha. Kung ating bibilangin ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin kayang bilangin ito. Hindi natin kayang bilangin, hindi natin kayang isa-isahin ang kanyang biyaya. Hindi natin kayang isa-isahin ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na patuloy niyang binibigay sa atin. Hindi natin kayang bilangin. Ano ba yung mga biyaya na binigay sa atin ng Allah? Yung kakayahan, kamalayan, pag-iisip, pag-unawa, kabusugan. Yung paggising natin sa ating pagtulog, alhamdulillah, ladhi ahyana, ba'da amatana wa ilayhi nusyur. Paggising natin sa ating pagtulog na kung saan maraming natutulog na hindi na nagigising at maraming na-aksidente na hindi na nagbabalik sa kanyang normal na mabuting pakiramdam. Yun po yung ibig sabihin na maraming biyaya po ang binibigay ng Allah na bakit hindi natin kayang pasalamatan, sapagkat ang pagsunod sa ating sarili, pagsunod sa ating kagustuhan, na kinakalimutan na natin ang dakilang lumikha. So bumalik po tayo doon sa sinasabi kong dakilang lumikha. Ang dakilang lumikha na hindi po pwedeng kopyahin sa mga kasulatan na binago-bago. Ano po yung mga binago-bago? Yun yung mga yung mga Old Testament, mga New Testament, mga kasulatan na aklat ni Mark, Book of Mark, Book of John, Book of Luke, Book of Genesis, Book of maraming mga libro hindi siya Bible Hindi siya masasabing banal na hindi siya masasabing salita ng Diyos. Bakit po? Alam po natin 'yan. Bakit po? Kasi ang Bible, marami pong mga sinasabi nilang ni-research sa Google na kahulugan daw ng Biblia ay salita ng Diyos, o yung Biblia ay sinabi ni Google. Ngunit yun po ay mali. Hindi po yun ang kahulugan ng bibliomancy o yung tinatawag na biblios. Ang biblios o ang Biblia ay compilation. Tulad po ng ating vlog, hindi po yun ang salita ng Diyos. Bakit po? Kasi yun po ay salita ni Luke. Kung titignan po natin, pansinin po natin, suriin po natin ang laman ng Biblia. Ano po ang kanyang nilalaman? Sinabi doon ng Book of Mark, Book of John, Book of Matthew. So yung po ay maliwanag po lamang. Book of Acts, gawa. Ibig sabihin po lamang iyon ay malinaw po lamang, mga kabalik Islam. Mga kapilipino, mga kababayan ko, mga minamahal kong Pilipino, gumising po tayo sa katotohanan na ang ating paniniwala po ay basyan ay gawa-gawa po ng mga mason. Gawa-gawa po ng mason. Alam niyo po ba yung mason? I-research niyo po yung mga mason, yung Freemasonry, yung Crusader, yung mga Demolay, Amaranth. Sila po yung mga totoong nag-fabricate ng Biblia. Direct ako na pong sasabihin sa inyo. Ako po ay may prueba sa Blue Book, sa Black Book. Ako po ay may prueba sapagkat may isa po tayong kapatid na dati po siyang 33 degree sa Freemasonry. Siya po yung custodian ng Pilar Lodge. Pilar Lodge sa Imus, Cavite. Pilar Lodge na isang napakalaking lodge ng mga Freemasonry na humawak siya sa Scottish Rite Temple doon sa Top Avenue, sa LRT, na isang malaking temple para sa mga Freemasonry. Mga magulang, mga kapatid, ang Freemasonry po ay international. Nahati po sa tatlo. Universal Masonry, Fraternal Masonry, at ang Royal Masonry. Na kung saan ang Fraternal Masonry, ito yung pangatlo doon sa Universal Masonry, yung Universal Brotherhood, at ito po yung Royal Masonry, yung mga Crusader, Knight of Columbus, at ito po yung tinatawag kong huli na Fraternal Masonry, yung mga Alpha Phi Omega, mga Triskelion, mga Fraternal, lahat po ng mga ginagawang organization na mga guardian, mga mista, mga comrades,
mga mga lahat po ng ginagawa nilang organization, sapagkat pag hindi ka kasama sa organisasyon na ito ay ikaw ay tae o hindi ka kinikilala o hindi ka labas ka. Kasi ginagawa nilang organization na ito yung tinatawag na divide and rule tactic, na kung saan ito sa panahon pa ng mga naunang tao, ito yung mga nagnakaw, ito yung crusader, hindi pa to Freemasonry, ito yung mga tao na nagnakaw o yung gumawa ng pangungopya doon sa revelasyon. Doon sa sila yung kung bakit ko sinabi ito may pruweba po ako na ginaya po nila yung Freemasonry na ipinapakita nila po sa panahon natin ngayon. Yung Freemasonry ay ginagawa nilang tulad sa Islam na ginagaya nila yung way of life. The Freemasonry is a way of life. Mali po yun. Kinopya po nila yun sa reliyong Islam. Kasi po ang Islam, ang way of life. Ngunit, ang Freemasonry ay, ito po yung organization, grupo, o Godfather ng mafia, o yung Godfather po ng KGB, yung gumagawa po ng Kingmaker. Ito po yung Kingmaker na sinasabi po natin. Ito yung Kingmaker na gumagawa ng ekonomiya, gumagawa ng pagkakaroon ng assassination plot, gumagawa ng ekonomiya sa buong bansa. Bakit po namamatay ang mga leader na ayaw sumunod sa kanya? Sino po yun? Si Muammar Gaddafi, Saddam Hussein. Marami po mga leader ng mga bansa na napatay na assassination na. Bakit? Hindi po sila sumusunod sa patakaran ng Kingmaker. Ano yung Kingmaker? Sila po yung mga panahon ng Dark Ages na nagnakaw sa mga kasulatan, nagfabricate, nagdagdag, nagbawas doon sa kasulatan na revelasyon po ng ano? Ano po yung revelasyon? Ng Injil. Revelasyon po ni Propeta Jesus, ng Ebanghelyo at ni Suhuf, ni Abraham po, at yung Taura ni Commandment o Ten Commandments ni Moses. Sila po yung fabricate, sila po yung nangopya, nagdagdag, nagbawas, nagtanggal. Tinanggalan po nila yung mga kopya na yun at ginawa nilang compilation. Pinagsama-sama nila ang mga libro ng Book of Mark, Book of Matthew at yung Book of Genesis, Ezekiel, Book of Titus. Napakarami pong libro yan. Ang kahulugan po ng compilation ay Biblia. Compilation po ay Biblios. Yung po ang tunay po na kahulugan ng Biblia ay compilation ng mga libro na yun, ng libro po ng mga libro ni Mark, ni Marcos, ni Book of Matthew, yung apat na Mark, John, Matthew, Lucas. Yun po ay gawa-gawa ni Pablo. Sino po si Pablo? Si Pablo po ay isang Freemasonry. Hindi pa tayo pinapanganak, mayroon na pong mason. Yan po yung mga simbolo sa pera, simbolo sa mga coins, simbolo ng mga flag, simbolo po ng kung ano-anong insignia, kung ano-anong mga na flag sign, yung mga sign. Gumising na po tayo sa katotohanan, mga kabalik Islam. Ang Islam po ang tunay na brotherhood. Ang Islam po ang nagtuturo ng tunay na kapatiran, ang tunay na pagtutulungan, ang tunay na kapatiran, tunay na pagtutulungan na kung ano po ang tunay na sinabi, iniwan, tinuro ng Propeta Muhammad. Kung ano yung aking kakainin, yun ang kakainin ng isang kapatid na Muslim. Kung ano po ang aking buhay at ating kasuotay, yun po ang tinuro ng Islam. Na kung maaari ay moderate lang khairul amal awsatuha. Ang pinakamagandang pamumuhay ay moderate lang siya. Ibig sabihin katamtaman, hindi ka nagmamayabang, hindi ka mayaman, hindi ka naman sobrang hirap. So ang buhay kailangan ay katamtaman. Ibig sabihin katamtaman ang gusto ng Propeta Muhammad at tuloy-tuloy na mabuting gawain. Mga kabalik Islam, muli po ang aking vlog na ito ay isang bukas o eye-opener, bukas sa mga mata po ng mga taong nagre-research o bukas sa pusa na ang inyong isipan sa pangunawa, sapagkat tulad po ng aking banner, ng aking pong sinasabi sa mga vlog ko, na kung sino pong gabayan ng Allah ay walang makakapagligaw, at kung sino po ang iligaw ng Allah ay walang makakapaggabay sa kanya. Ibig po sabihin dito, alam nyo naman, sinabi ko na sa mga unang vlog, na kung sino pong gabayan ng Allah, sino yung nakaunawa, nakaintindi, natuklasan niya, na nagkaroon siya ng kamalayan, o nagkaroon siya ng kamalayan na yung nararamdaman niyang masakit ay pakiramdam niya na siya ay nabubuhay. Yung paghinga niya, yung kakulangan niya, yung panghihina niya, yung kalakasan niya na siya ay binibigyan ng lakas, na hindi lamang ng lakas sa kanyang sarili, kundi lakas na ibinigay ng dakilang lumikha
dakilang lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po ang sinasabi kong kalakasan. Mga kabalik Islam, huwag po natin kalimutang pasalamatan ang dakilang lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya mismo nagsabi, inna dina indallah al-Islam. Sinabi niya, inna din indallah al-Islam. Ang pangalan niya, ang reliyon ay tinalaga niya Islam, at ang pangalan niya ang Allah, sinabi sa Quran. Ang pagkakaroon ng Quran ay ang revelasyon na pinakamasasabi nating huling revelasyon, sapagkat binago nila, pinalitan nila, sinira nila ang mga naunang kasulatan. At sasabihin pa nila, Biblia, hindi naman kasulatan o unang kasulatan ng Biblia eh. Mga kabalik Islam, hindi yun ang unang kasulatan. Ang unang kasulatan ay yung mga Ebanghelyo, Torah, Gospel, o sasabihin pa natin yung kasulatan ng Bhagavad-gita ng kay Gautama Buddha ng Hinduism dun sa India. Mga kasulatan yan eh, pero hindi yan gawa ng dakilang lumikha. Yun ay gawa-gawa ng mga tao. Gawa-gawa ng mga tao. Yun yung sinasabi kong sa panahon ng Dark Ages na humina ang kamusliman, naging mahina ang mga kamusliman, namamatay ang mga Muslim, nauubos ang mga kamusliman. Anong panahon yun? Yun yung panahon ng mga panahon ng Ottoman Caliphate, yung Ottoman Empire doon sa Turkey, o yung tulad ng ginawa ng mga Orientalist, ng mga Westerner na ginera yung World War II, World War I, ginera yung mga bansa upang mawala yung kaalaman, mamatay yung mga tao. Doon yung sinasabing Dark Ages na kumopya sila na pansariling kapakanan para sarili nila ay yumaman, sarili nilang pagkatao ay sambahin ng mga tao. Ibig sabihin lamang doon, bumabalik pa rin ang sinabi ng kasulatan ng Allah na pag sinunod mo yung sarili mong kagustuhan, ikaw ay maliligaw. Pag sinunod mo yung sarili mong pagnanasa, ikaw ay maliligaw sa iyong pagkaligaw. Sapagkat maraming ganyan po, nangopya na sila, sinunod nila yung sarili nilang kagustuhan, magtayo ng bagong reliyon, bagong pananampalataya, bagong paniniwala na sinasabi nila sila yung may hawak ng kaligtasan. Pero mali, kinopya nila yung sa Islam eh. Marami tayong ebidensya, pruweba, na sila po ay nangungopya, nagpapabricate, gumagawa, nagdadagdag, nagbabawas, at taon-taon nagkakaroon ng revelasyon. Taon-taon nagkakaroon ng bagong revelasyon sa sinasabi nilang Biblia. Nagkakaroon po, yearly po yan, taon-taon po nagkakaroon ng revelasyon. Saan po? Sa Vatican, sa Roma, sa Italia, sa Germany, sa France, sa Europe. Doon po ang pinakamataas na, tingnan mo yung flag ng United Kingdom po. Yung flag po nila, United, nagkakaisang kingdom. Ibig sabihin po, ang United Kingdom, may isa po talagang kingmaker dyan na gumagawa ng trouble, gumagawa po ng sarili niyang paghahari. Na ibig sabihin, hawak niya yung pag-iisip ng mga sangkatauhan, hawak niya yung pag-iisip ng tao, kaya niyang gawing ali-alipin ng mga tao, kaya niyang sakupin ng isang tao. Kung kaya po ini-insert niya yung tinatawag na brainwash, hinuhugasan niya yung mga pag-iisip ng tao na ini-insert niya yung kaalaman na siya yung totoo, siya yung nag-fabricate, siya yung totoong kaligtasan, siya yung totoong relihiyon, siya yung naggawa ng pananampalataya. So, yung pong sinasabi ko, yung Biblia po ay inulit ko na naman ang topic na ito eh. Ang topic na ito yung nakaraan ko pang mga nauna pong vlog, mga kapatid, mga magulang. Aralin po natin kung maaari yung Freemasonry. Aralin po natin kung ano po yun. Napakabihira lang po sa mga tao sa panahon natin ngayon kung ano po ang nalalaman o hidden agenda ng Illuminati. Hidden agenda ng New World Order. Yung tinatawag na New World Order o yung tinatawag na order ng pangkamunduhan. Ano po yun? Yun na po, isa po yan, yung mabawasan ang tao sa buong mundo, yung mabawasan, magkaroon ng psychological attack, yung tinatawag na chemical attack, yung matagal na yung mga sinasabi nating attack na itong mga coronavirus na ito, yung mga virus na dumarating na ito, minsan nakakapagduday, gawa-gawa nila. Ngunit yun ay kagustuhan pa rin ng Allah, na sinabi sa Quran, na darating ang panahon ay maraming plague, may darating na plague, may isang sakit na darating na mamamatay lahat ng mga mabubuting tao. Quotation po, ibig sabihin na pansinin po natin yung sinabi ng Allah na mababawasan po ang mga mabubuting tao sa mundong ibabaw. Ibig sabihin po, ang mamamatay po ay ang mga mabubuting tao.
Ano po ang maiiwan dito sa daigdig, sa mabuti, sa ginagalawan natin sa mundong ito? Ano po ang maiiwan? Yung masasamang tao. Sinabi na po ng Allah sa Quran. Sinabi na po ng Allah yan sa kasulatan ng Quran, sa kanyang mga sign, sa major sign, sa minor sign, na ang maiiwan po ay ang mga masasamang tao. Kung kaya ang namamatay sa mga pinadadala ng coronavirus, namamatay sa mga chemical attack, o yung mga namamatay na iyan, sila po yung mabubuting tao. Sinabi po ng magsisisi po tayo, ba't sila pa yung mga namatay, yung mabubuting tao, yung masasama, naiiwan, yung mga masasama, lalo pang hindi namamatay. Di ba po? Yun po yung intindihin natin. Pag-isipan po natin, ano po yung kagustuhan ng Allah. Ang may iwan po sa mundong ibabaw yung mga masasamang tao. So wag po natin sabihin na pagbago na naman ng presidente, bago na naman ang ekonomiya, bago na naman ang ating leader sa isang bansa, ay gaganda pa ang Pilipinas. Bubuti ang ating ekonomiya, gaganda pa ba ang Pilipinas? Wala na pong pag-asa. Gumising po tayo sa katotohanan, dumilat po tayo sa ating bulag na nakapikit na mga mata. Hindi na po bubuti ang mundo, hindi na po gaganda ang sistema ng ating daigdig sapagkat po meron pong kingmaker. Sapagkat po merong mga pagnanasa ng mga leader na mga gustong yumaman at hindi makontento, gusto pang madagdagan ng yaman, na gusto pong maghari-harian. Mga kabalik Islam, ang punto ko na po na ito ay talaga pong umasa po tayo na hindi na po gaganda ang Pilipinas, hindi na po gaganda po ang ating bansang Pilipinas sapagkat yan po ang takbo ng mundo. Yan po ang gusto ng demonyo at sinunod ng mga tao ang pagsamba sa demonyo, pagsunod sa demonyo na kung saan ang pagkaligaw ay ang pagnanasa, ang kagustuhan sa iyong sarili, ang kagustuhan sa iyong nafs, na sinunod mo yung sarili mo, yung pagkuha ng yaman, corruption, yan po yung mga kagustuhan ng demonyo, kagustuhan ng syaitan, na talagang ililigaw ang tao. Sinabi niya, pantadaru, inahumuntadirun, sabi niya, mag-antay kayo at mag-aantay ako sa darating na araw ng paghukom. Ang araw ng paghukom na yun, hindi ko kayo niligaw, hindi ko kayo sinutsutan o sinulsulan na kayo ay sumunod sa akin bilang demonyo. Sinabi niya sa Quran na siya yung demonyo, susunod ang tao sa demonyo, na sasabihin niya, pagsisisihin niya, hindi ko kayo inano, kayo ang sarili niyo, sinunod niyo yung sarili niyo. Na para maligaw kayo, sasabihin ni demonyo, ibig sabihin, ililigtas niya yung kanyang sarili. Pero hindi eh. Nagsusulsul siya, nagwawaswas siya, sinusulsulan niya yung sangkatauhan na para maligaw, para sumunod sa kanilang sariling pagnanasa. Mga kabalik Islam, ang pagnanasa po at pagsunod sa iyong sarili ay pagkaligaw po. Mga kabalik Islam, sinabi ko po yan sa nakaraang vlog ko po na sinabi ng Allah sa Quran, sa Suratul Nahl ito. Basta nasa Quran siya, na binanggit ko doon sa nakaraang kong vlog, na ang pagsunod sa pagnanasa, yourself is your worst enemy. Ang pagsunod sa iyong sarili ay ang matindi mong kalaban. Matindi mong kalaban ang iyong sarili. So mga kabalik Islam, tulad po ng nagte-trending po sa panahon natin ngayon, yun yung pong isang pari na nagbalik Islam, na alam po natin yun, kilala po natin yun, si Father Dave. Huwag po natin usgahan ang kanyang pagkatao, ang kanyang nangyari sa kanyang, ngunit yun po ay kagustuhan po ng kanyang sarili at kagustuhan ng kanyang tadhana, na hindi pa tayo pinapanganak sa mundo na ito ay meron na nakasulat kung anong kamatayan ka, kung saan ka mamamatay, anong kalagayan mo, anong pamumuhay mo, anong mapapangasawa mo, anong kalagayan mo sa mundo. Nakasulat na po yan kung ikaw ay naniwala sa Islam, naniwala sa Allah at pumasok sa Islam, at pagkatapos nun nawala ang iyong pananampalataya, bumalik ka sa iyong dating pananampalataya, naging Christian ka o nawala ka sa Islam, tumalikod ka sa Islam, bumaliktad ka sa Islam, iyon ay iyong tadhana. Bumalik ka at nawala ka sa Islam, pagkatapos naniwala ka ulit, bumalik ka ulit sa Islam at naniwala ka at bumaliktad ka at bumalik ka ulit sa iyong reliyon. Iyon po ay patu'minu pakafar, bumalik ka ulit sa iyong. Sinabi po ng Allah sa Quran, ang napakalaking chances po yun, pagkakataon kapag ikaw ay pumasok, naniwala sa Allah, bumaliktad, naniwala kay Kristo, naniwala sa bumaliktad, yun ay patatawarin ka ng Allah kung mayroon kang sinseridad. Kung mayroon kang sinseridad lamang, sapagkat po kapag ginabayan ka, nalinawan ka, namalayan ka, natuklasan mo, nagkaroon ka ng guidance sa puso mo na ang tunay na kaligtasan sa araw ng paghukom ay ang pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala,
kung yun ay pinanindigan mo, nilagay mo sa isip mo at sa puso mo na ang kaligtasan sa araw ng paghukom na yun, ang paninampalataya, pagsamba lamang sa Allah, yun ay may kaligtasan ka. Yun ang nakasulat para sa iyo, yun ang nakatadhana para sa iyo. Ngunit kay Father Dave, ito po yung isang malaking pari na nagmuslim at bumaliktad na pinapakilala niya pa sa Islam. Ang mahirap lang sa kanya, wag lang sana niyang siraan siya. Iduan natin siya mga kapatid. Si Father Dave na nagtitrending sa Facebook at sa mga nagtitrending sa mga social media platform na siya ay nagbalik sa Christian. Sana napakalaking ano po yun, hindi po natin siya mahuhusgahan sa kanyang pagkatao, ngunit mayroon pong maghuhusga sa ganong klaseng pagkatao. Bakit? Sinunod niya yung pagnanasa eh. Hindi na maiwasan na humusga sa ganong klaseng, ngunit ipanalangin na lang po natin siya dahil ang paghusga lamang ay ang Allah. Husga lamang ang tao, ang Allah lamang ang dapat o may karapatang humusga sa sangkatauhan. Bakit nagkaganon? Bakit nagkaganyan? So, para sa kay Father Dave, sana po ay nangayayat ka na. Dati ang taba-taba mo, ang ganda ng katawan mo na ngayon, wala na. Abangan mo na lang kung anong mangyayari sa inyo. Kung anong mangyayari sa iyo, nabibigyan ka ng Allah ng pagsubok sa nabigat. Mabigat ba yan? Para sa iyo, napakagaan lang yan. Kung binigyan ka ng financial, binigyan ka ng tulong, binigyan ka ng masarap na buhay, yun ay madali at pansamantalang pagsubok lang sa iyo na binigay ng Allah yan, Father Dave. Kung ikaw si Father Dave naman, ay sinunod mo yung pagnanasang bumaliktad ka o maniwala ka sa ibang reliyon, pag bumalik ka ulit sa pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-isipan mong maigi lamang o ilibing mo sa iyong puso, sa iyong kamalayan, sa iyong kaalaman. Ilagay mo sa puso mo ang kaalaman ng araw ng paghukom na tayo ay hukumin sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo ay husgan sa araw ng paghukom na yun ni Father Dave. Ilagay mo sa isip mo na tayo ay hukumin at magsinsir ka na bumalik ka sa pananampalataya na ang pagsunod lamang, pagtalima, pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang nagbibigay sa iyo ng biyaya ang Allah subhanahu wa ta'ala na hindi mo kayang bilangin. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuksuha. Kung ano ang binigay ng Allah, hindi mo kayang bilangin, Father Dave. Kung ano ang binigay ng Allah sa iyong mga biyaya, hindi natin kayang bilangin, mga kabalik Islam. Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin kayang bilangin ang mga biyaya na binigay ng Allah. Gumising tayo sa katotohanan. Hindi natin kayang bilangin ang hangin na binubugan na inihingi natin. Pag-uutang natin sa dakilang lumika, utang natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga hangin na iyan, ang mga biyayang binibigay niya na kusang dumarating sa kamay natin. Minsan, pinagsikapan natin. Oo, pinagsikapan natin. Pero, subhanallah, walang ibang dahilan kundi bigay ng Allah. Ang ulan na pumapatak sa lupa ay binigay ng Allah. Wala ni isang tao na may control, na may gawa ng ulan na yan, artificial rain na para paulanin. Ang Allah lamang ang may gawa ng pag-ulan na yan, mga kabalik Islam. So, ang biyaya ng Allah, Father Dave, kung alam mo lang, sapagkat antayin mo kung anong mangyayari sa iyo, sapagkat ikaw ay bumaliktad sa pananampalataya ng Islam. Mga kabalik Islam, hanggang dito na lang po tayo. At patuloy kayong sumabaybay, magbigay ng komento po sa ating Magbalik Islam vlog na ito at patuloy na sumuporta, patuloy po kayong sumubaybay sa inyong pagre-research na aking iniwan na pagre-research tungkol po sa Westerner, sa Orientalist, sa mga paninira pong ginagawa nila ng patungkol sa Islam. Ngunit ang totoo po niyan, dumadami po ang Islam na hindi binabalita ng international media sapagkat ang Islam po ang threat sa buong mundo. Ang Islam po ang pinakakinakatakutan na pagdami ng tao at pag nagkaroon ng totoong leader, nagkaroon ng totoong hahawak para nagkaisa ang isang kamusliman sa buong mundo po, ay yun na po ang araw ng paghukom. Na pag nagkaisa ang lahat ng kamusliman, Allahu Akbar, yun na po ang napakalapit na po. Sapagkat sa panahon natin, sa panahon ngayon na tututusin, napakalapit na ng araw ng paghukom. Gumising po tayo sa katotohanan. Ang aking vlog na ito ay patungkol po sa mga platform na dumadaan sa YouTube, na sana po i-subscribe nyo po ang aking vlog at patuloy kayong sumubaybay sa aking vlog na ito. Sa muli po, maraming salamat po sa napakagandang topic po ninyong na ating naibigay sa inyo. Kung inyo pong tutunan, hindi po ito galing sa akin, galing po sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Kung meron naman ako nasabing pagkakamali, inyong po ay inyong pag-isipan, aralin, tuklasin, alamin, i-research kung ano po yung Freemasonry na yan, yung po yung Orientalist na sumisira po sa pananampalataya ng Islam. Sila ang nagtayo ng divide and rule tactic, ng mga pagkalimot, pag-divert sa tunay na kaalaman ng sangkatauhan ngayon na dapat nagpapasalamat tayo sa Allah. Ngunit hindi, nagpapasalamat tayo sa doktor, nagpapasalamat tayo sa mga pulis, nagpapasalamat tayo sa mga presidente, sa mga tao rin na nakikita ng mata natin, na kung saan sila yung mga naabot ng isipan natin. Mali po yun. Dapat po ibalik natin ang tiwala sa Allah. Ibalik natin sa dakilang lumikha. Ang dakilang lumikha ang may gawa ng sakit, ang dakilang lumikha ang may gawa ng coronavirus, ang dakilang lumikha na may gawa ng nangyayari sa buong daigdig na ito. Doon lang po tayo magtiwala, ibigay ang ating pagtitiwala sa dakilang lumikha. Sa muli po, at ang itatapik ko pa rin sana mga kabalik Islam yung tungkol sa pagtuloy-tuloy na mabuting gawa. Yun lang nagkulang kay Father Dave, yung kanyang tuloy-tuloy na paggawa ng kabutihan, tuloy-tuloy na pagdadawa niya sana sa napakaganda niyang pagsasalita, napakaganda niyang dawa, napakaganda niyang delivery. Narating niya ang luz mula doon sa pinakatuktok ng Pilipinas, ng pinakataas ng Baguio hanggang Luzon at hanggang dito sa may tawi-tawi sa Sulu at Zamboanga. So ibig sabihin, nagdarating niya ang buong Pilipinas para lang sa dawa na yun. Yung lang nagkulang sa kanya ay yung sana tinuloy-tuloy niya yun. Ngunit siguro lang may sinamahan siya, sinuportahan siya, tinulungan siya, nagbumalik siya sa kanyang dating grupo, kaya doon siya naligaw. So yung trending na yun na kay Father Dave, iduan na lang natin siya mga kapatid, mga magulang, mga kabalik Islam. Siguro iduan na lang natin siya na sana bahala na ang Sharia. Alam natin ang Sharia na kapag ikaw ay nagmurtad sa paningin ng Allah, ikaw ay tuturuan o obserbahan, aalamin kung ano yung talagang sitwasyon, kung talagang bumaliktad ka. Bahala na ang Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat yun po ay ang Sharia na binigay ng batas, sapagkat kung ikaw ay naniniwala sa Allah, ikaw ay kumpletong pumasok sa tunay na pamamaraan ng pamumuhay, sistemang pamamaraan ng pamumuhay, pamamaraan ng kalakaran ng hanap buhay, pamumuhay, ugali, attitude, direksyon ng buhay. Kapag ikaw ay pumasok sa Islam, ikaw ay may pamamaraan ng pamumuhay kung na iyan ang tinuturo ng way of life in Islam. Islam is a way of life. Ngunit na sinasabi, kinopya ng mga ibang sabi nila, ibang paniniwalang reliyon na way of life sila. Mali po yun. Sila po ay God is love, o kung ano ang paniniwala man nila o ibang pamamantayan nila na hindi sila sumusunod sa tamang kagustuhan ng Allah. Ang dapat lamang kasi talaga ay sundin ang kagustuhan ng Allah, hindi yung sundin ang gusto ng pari, ng pastor, ng kung sino-sino sundin ang mga salita nila, sundin ang sinabi na wala po, yun po ay ninakaw, wala kautotohanan, yun po ay pagkaligaw. Yun po ay isang paraan na ginawa at binulong ng demonyo ng syaitan. So yun po, bumalik po tayo sa katotohanan, pagre-research, pag-aalam, paghahanap ng tamang kaalaman, ng tamang kaligtasan, ng tamang katuruan, ng tamang kamalayan sa darating na araw ng paghukom na tayo ay hukumin sa hantungan, sa darating na hantungan ng ating buhay na huling hinga natin, na sabi natin, kailangan nating malaman na sabihin ang kalimatul la ilaha illallah, na walang ibang dapat kasambahin kundi ang Allah lamang, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang sa muli po, maraming po salamat sa ating vlog na ito at magandang araw po sa inyong lahat. At mapasa inyo ang pinakamasarap na pagbati, pinakamagandang pagbati ng kapayapaan ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At maraming salamat po at patuloy pong sumaybaybay sa vlog ko na ito ng Magbalik Islam Vlog. Assalamualaikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.